Okay, sa video pong ito, mapapanood nyo dito yung teacher na nag-viral. Dahil pinapagalitan niya yung mga estudyante niya, pero nasasabi niya yung ganitong mga salita. Panoorin nyo guys at saka ano magiging opinion nyo dito. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Okay, so ang opinion ko po dito about this, one and foremost is, yung mga teachers po natin, hindi po yan mga robot, mga tao po yan, Hindi po yan mga robot. Do not program to follow 100% sa mga protocol that they need to do para hindi magkamali. Siyempre mga tao lang din po yan. Although sa sitwasyong ito kung saan may sinabi si ma'am na as in intense, sobrang galit niya, nasabi niya mga ito, walang karapatan sa mundo, wala kayong mararating, ugaling squatter, which is for me medyo something talagang napakabigat. Para sa akin lang, mabigat talaga. So I think she need to be counseled. Kailangan niya ng counseling about this. Maybe sa faculties nila. At the same time, yung mga bata rin, yung mga students. Kasi nga, kaya nagkaganito, nag-try-coach si ma'am ng ganitong klaseng emotions because of their, hindi sila respectful. Diba? Kaya ganito lang na napakahirap. Kaya siguro napuno si ma'am, kaya napagsalita siya ng ganito. Okay, although medyo masilan yung sinabi. But then, napakaliit lang na bagay para sa akin. Napakaliit lang na bagay ito Mapag-usapan lang to. Kailangan ng ma'am na i-remind sa mga bilang teachers kung ano talaga yung mga boundaries about it. Alam niya na yun, kaso lang sobrang galit niya na sabi niya yung mga ganun. Kasi napakalungkot isipin na teachers ka, ginagawa mo lahat para sa estudyante mo. At the end of the day, ma-realize mo na lang na hindi ka nire-respeto. Talagang as in, nakasama ng loob. Parang mga magulang din na gawin mo ang lahat-lahat para sa mga anak mo. Pero parang binabaliwala ka. Okay? So, napakahirap din. Kaya sana si ma'am about it, makausap siya. Maliit lang na bagay yun. Sana munawaan natin siya. Huwag na sanang humantong kung saan yung iba dyan. Nung mabasa ko yung mga comments nila, gusto nilang patanggalan ng lisensya po. Grabe naman, para sa akin, hindi tama ng ganong klaseng emotions na i-text mo na gano'n na patanggalan ng lisensya. Akala mo kung ano na yung napakabigat na ginawa ni ma'am. Hindi naman Maliit lang na bagay yun. Bilang tao na yun kung minsan magiging outcome ng sobrang galit. Okay, so sana wag naman na patanggalan ng lisensya. Grabe naman. Nag-aaral ka na ilang taon, nag-aaral ka rin about makapasa sa board exam. Iba nga, hindi makapasa dyan. Pabalik-balik. Tapos ganun-ganun na lang, tanggalan ng lisensya. Sana, makausap lang. Diba? Maliit lang na bagay ito.
Huwag naman ganun. Kasi kung mangyari sa inyo, mawalan ka agad ng trabaho, tanggalan kayo ng lisensya, sa lahat ng mga struggles ng magkaaral pa kayo, tapos ganun-ganun na lang. Patanggalan nyo ng lisensya. Mukhang hindi naman yata maganda, no? Para sa akin, yun yung opinion ko, no? Grabe. Siguro kailangan ni ma'am ng i-counsel lang siya sa mga faculty siya o someone na siguro yung head nila. At the same time, yayain na yung mga bata para ma-realize or maintindihan din ng mga bata na napakahirap. Napakahirap ng ganong sitwasyon kung saan yung mga teachers natin, may mga sariling pamilya din yan na inaaruga. Tapos tayo, sila bilang pangalawa ng mga magulang, although may silang responsibilities or protocol na binigay sa kanila ng head nila, so humantong sa ganito dahil nga sa atin din, hindi natin nirespeto. Yung iba nga dyan mga teachers, hindi na nakapag-asawa kasi naging devoted sila sa pagiging teachers, hanggang sa tumanda. Kaya sana sa ganitong sitwasyon, tayo mga student, sana man kailangan natin ng bigyan halaga naman yung pagiging ng mga teachers natin. Para naman sa atin yan. Yung sinasabing walang respeto sa isa't isa, yun yung dahilan ngayon ng mundo nating magulo eh. Naging iba, naging abusado na. Okay, so sana maayos na ito. Maliit na bagay ito. Huwag naman humantong sa patanggalan ng lisensya. Grabe naman. Yun ang opinion ko. Thank you guys.